Umabot na sa mahigit 80 milyong piso ang halaga ng pinsala ng bagyong Julian sa mga palayan sa Ilocos Norte. Sa Batanes, stranded pa rin ang maraming turista. Saksi si Joseph Moro. Tanaw mula sa himpapawid kung gaano katindi ang pananalasa ng Super Typhoon Julian sa Batanes. Ang ganda ng probinsya napalitan ng imahe ng mga nasirang bahay at gusali. Palakasin pa yung telecommunications dito dahil madalas na pagsubok dito, hindi sila makakontakt. So, yung National Government, Office of Civil Defense, pinalakas natin dito yung radio system namin. Ang ilang residente gusto munang umalis sa Batanes dahil nasira ang kanilang kabuhayan. Wala pa po kami kasing income muna, so habang wala pa yung power, pero eventually pag bumalik yung power, babalik din po kami dito. Kaya lamang walang commercial flight ngayon palabas ng probinsya. Bukod sa mga residente, maraming turista ang lampas isang linggo ng stranded sa Basco. Gaya ni Jennifer na mula pa sa Amerika. 5 beses na raw nakansela ang kanyang biyahe. Nakikita ko talaga na umiikap yung hangin, nililipad yung mga pugon sa bubong. So, of course, that's my first time to experience that. Signal number 4. Ngayong araw may dumating na C-130 para sa relief goods sa tubig na dala ng OCD at DSWD para sa mga residente. Yung gusto pong sumakay, lalo na yung mga turista na priority natin, kung gusto niyo pong sumakay hanggang Lawag City lang po. Sa abot 200 stranded na residente turista, 70 sa kanila ang nakasakay sa C-130. Yung ilang mga turista na na-stranded dito sa Basco sa Batanes na dahil dun sa bagyong Julian ay nakasakay na dito sa C-130 ng pamahalaan. At ito ay hindi muna dediretso ng Maynila kundi sa Lawag muna at doon na muna sila maghahanap ng mga biyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Meron din naman na iwan pa ng mga turista dito sa Batanes na nag-aabang pa rin ng masasakyan. Ayon kay Batanes Governor Marilu Cayco, may tugunan ang national government sa hiling ng mga kahoy at yero para sa mga nasirang bahay ng mga residente. Nag-promise siya na bibigyan kami ng yero at yung DNR naman, bibigyan naman kami ng around 70,000 board feet na kahoy na manggagaling sa may Region 2. Yun lang ay makakasolve ng problema nung nasira mga bahay, yung totally and partially damaged na bahay. Libre po. Malaki rin ang danyos ng bagyong Julian sa Ilocos Norte. Ang magsasakang yan mangiyak-ngiyak ng mangitim at mabulok ang 100 sako ng naaning palay. Hindi rin nakaligtas ang tanim na palay ng iba pang mga magsasaka na aanihin na sana ngayong buwan. Kahapon nga ma'am, naiyak na ako dahil yung mga namumulaklak masisira. Halos 85 milyong piso ang halaga ng pinsala ng bagyo sa mga palayan sa probinsya. We're hoping na with the recent typhoon damages ay maliit lang na epekto. Pagdating naman sa supply ng kuryente base sa monitoring ng Ilocos Norte PDRMO, tanging bayan na lamang ng Adams ang may mga bahay na hindi pa naibabalik ang supply. Umaasa ang provincial government na maibalik ang 100% na supply ng kuryente sa probinsya bago mag-weekend. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.